tempests are wild, still I can trust Him. I know He will keep me. He has redeemed me, and I am His child. Under His wings, who from His love can sever? Under His wings, my soul shall abide, safely abide forever. Under His wings, oh what precious enjoyment! There will I hide till life's trials are o'er. Sheltered, protected, no evil can harm me. Resting in Jesus, I'm safe evermore. Under His wings, who from His love can sever? Under His wings, my soul shall abide, safely abide forever.
touch me just now, as in thy presence humbly I bow. Have thine own way, Lord, have thine own way. Hold o'er my being absolute sway. Fill with thy Spirit till all shall see Christ only always living in me. Christ only always living. Christ only always living in me. Last night I lay a-sleeping, there came a dream so fair. I stood in old Jerusalem, beside the temple there. I heard the children singing, and ever as they sang, I thought the voice of angels in heaven in answer rang. I thought the voice of angels from heaven in answer rang. Jerusalem, Jerusalem, lift up your gates and sing. Hosanna in the highest. Hosanna to your King. And then I thought my dream was changed, the streets no longer rang. Hushed were the glad hosannas, the little children sang. The sun grew dark with mystery, the morn was cold and chill, as the shadow of a cross arose upon a lonely hill. As the shadow of a cross arose upon a lonely hill. Jerusalem, Jerusalem, lift up your gates and sing. Hosanna
The scene was changed, new earth there seemed to be. I saw the holy city beside the tideless sea. The light of God was on its streets, the gates were open wide, and all who would might enter, and no one was denied. No need of moon or stars by night, or sun to shine by day. It was the new Jerusalem that would not pass away. It was the new Jerusalem that would not pass Jerusalem, sing for thine is all. Hosanna in the highest. Magandang gabi po sa atin lahat, mga mahal po naming mga kapatid at mga kaibigan. Narito po muli ang programang Ang Mga Aral ng Katotohanan ay muling kumakatok po sa inyong lahat at nag-aanyaya po muli na tayo po'y magkasama-sama uli sa loob ng 1 oras at kalahati. Kamusta po kayo lahat, mga giliw po namin mga taga-subaybay ng programang ito? Sa kabila po ng pagiging mga abala po natin sa ating gawain sa buong maghapon, ano man ang ating kalagayan sa mga sandaling ito ay ating papurihan ng ating Panginoon sapagkat tayo po ay binigyan muli ng pagkakataon sa mga sandaling ito upang tayo'y magkasama-sama. Magandang gabi po sa inyo lahat at naway nasa mabuti po kayong kalagayan, mga kaibigan namin at mga kapatid. Sa pamamagitan po ng awiting ito na pinasimulan ni Stanford Olsen, The Holy City, na walang kamatayang awitin. Ang Panginoon ay muling babalik, nakasama ang kanyang mga laksa-laksang mga banal na sasalubungin ng mga taong kanyang ililigtas at magmamana ng buhay na walang hanggan, na ito ang pinakadakilang araw na pinakahihintay ng bayan ng Diyos at siyang mamanahin ang bayang banal, the Holy City, na walang kakupas-kupas, mamanahin ng mga maliligtas at magmamana ng buhay na walang hanggan. Sa ating pong mga kapatid at mga kaibigan namin na sa ibayong dagat, na siyang sumusubaybay po ng ating programang Ang Mga Aral ng Katotohanan, kamusta po kayo lahat dyan? Narito po mula sa bansang Pilipinas, ang inyo pong mga kababayan ay bumabati po sa inyo na isang magandang pagbati, anumang oras ang inyong kinalalagyan sa dako ninyong kinaroroonan. At dalangin din namin na kayo po'y nasa mabuting kalagayan. Mga mahal po namin mga kapatid at mga kaibigan, purihin po ang ating Panginoon sapagkat sa programa nating ito na ating pong isinisampihing papawid gabi-gabi ay maraming mga tao ang nakakatuklas ng ating programa at sila'y nagigisig sa katotohanan, mga kapatid, na ang ating Panginoon ay malapit nang dumating. Ako po'y nagagalak sapagkat sa isang magandang mensahe na napakaganda na pinaabot sa atin ng ating isang taga-subaybay na si
Sister Geraldine Katana. Geraldine Katana, magandang gabi sa iyo. Kamusta ka na? At ang sabi niya ay ganito, good evening po, Brother Ray. Kahit po ako ay isang Katoliko, Romano Katoliko, ay nakaugalian ko na po ang sumubaybay sa programa ninyo. Amen. Salamat, Sister Geraldine Katana, no? At least ikaw ay open-minded. Salamat sa iyong pagsumaybay sa programang ito. Napakaganda ng kanyang misahe sapagkat ang sabi niya, kahit isa po akong Katoliko Romano, nakaugalian ko na po ang sumubaybay sa programa ninyo. At sana'y maisama nyo ako sa mga healing prayers nyo. Salamat po and God bless. Yes, kasama ka namin, Sister Geraldine Katana, sa aming pong mga dalangin, at ang iyong buong sambahayan. And of course, mga kapatid at mga kaibigan, hindi tayo magsasawa na tumawag sa ating Panginoon at idalangin natin ang ating mga mahal sa buhay, lalong-lalo na po sa panahon po natin ngayon, na punong-puno po ng mga karamdaman, mga kapatid. Napakarami pong mga may sakit po sa ating kapanahunan ngayon. Naku po, nagkalat po at kanina lamang ako'y may tinawagan na isa nating mahal na kapatid na tinamaan din ng lagnat at trangkaso at siya'y nahihirapan tumayo at ating pong isasama sa ating pong mga dalangin. Mga kapatid, mga kaibigan, ingat pa rin po tayo, lalong-lalo na po pakaingatan po natin ang kalusugan. Huwag po natin pababayaan ang ating kalusugan. Maski ako, ang inyong lingkod ay tinamaan din ng trangkaso. Napakahirap. May konti na lang ang ubo ko. Huwag kayong mag-alala dyan, di kayo mahahawa. Sapagkat napakalayo ko po sa inyo, mga kaibigan at mga kapatid. Ako, self-quarantine ako. Talagang hindi ako, masyadong naglalabas. Napakadelikado. At ang mga sakit ngayon, natural ngayon sapagkat taglamig, At diyan nabubuhay ang virus sa ating kapaligiran, mga kaibigan at mga kapatid. At ingat din po tayo sa ating kinakain. At hanggat maaari ang panawagan po natin sa ating mga kaibigan, mga kapatid, tayo po ay kumain ng mga masusustansya. Hewan ko ba, kahit masustansya ang ating piliin sa palengke, ay naku po, Santissima. Mga kaibigan po namin, mga taga-subaybay, ang bilihin po ngayon ay parang ginto. Naku po, para kang nabili ng alahas sa presyo po. Sana naman po ay ang ating mga negosyante ay maawa naman po kayo sa taong bayan. Huwag nating idahilan. Marami tayong mga dahilan na keso'y ganito tayo, keso may bagyo, naku, maliliit pa kami mga bata, narinig na namin yung mga ganyang strategy. Huwag naman po, mga kaibigan namin, mga kababayan, maawa po tayo sa ating mga kababayan sa panahon ng taghirap. Huwag na po natin pahirapan. Anyway, sa paghihirap na ito, mga kaibigan, hindi po natin maiiwasan sapagkat ito ay nasusulat na sa banal na kasulatan. Maging sa espiritu ng hula ay sinabi na rin na tayo pinangunahan na talagang magkakaroon po ng kahirapan sa buong daigdig, sa lahat ng balat ng lupa. Hindi na po natin maiiwasan yan. Kaya ang wika po sa aklat ni Lucas na lagi natin binabanggit sa Kapitulo 21 na ang persikulo po ay 11 na ang wika doon ay magkakaroon ng mga malalakas na lindol sa iba't ibang bahagi ng mundo at magkakaroon ng kahirapan. Ito na nga. At magkakaroon ng salot. Ito na rin nga. Ang pagkalat ng salot. Ganun pa man mga kapatid, may tagubilin ng ating Panginoong Jesucristo na ang wika niya dito sa sanlibutan ay meron kayong kapighatian na dapat lakasan ninyo ang inyong loob. Ibig sabihin, dagdagan po natin ang ating pananampalataya. Huwag po tayong manlulupaypay, mga kapatid at mga kaibigan natin, sapagkat ang ating Panginoon ay handang tumulong sa kanyang mga anak sa panahon ng ating, lalo na sa panahon ng ating pangangailangan. Don't give up. Ika nga, may kantang, don't give up on us. Ayan. Huwag tayong susuko.
Mga kapatid, tayo'y kapit sa ating Panginoon. Whatever happened, ang Panginoon hindi magpapabaya anuman ang maging kalagayan natin sa lupa, sa mabuhay at sa mamatay man tayo. Wika ni Apostol Pablo, kahit tayo dumating sa hantungan ng kapahingahan ng ating buhay, hindi tayo pababayaan ng Panginoon sapagkat pagparito ng Panginoon na siyang inaasahan po natin ay meron tayong kapalit na buhay na walang hanggan. Amen? Yan po pinakakaasahan po natin. Bueno, tayo po ay magpapatuloy po sa ating programa sa loob ng 1 oras at kalahati. Ngunit sa pagpapatuloy po natin mga kaibigan, tayo po'y mananalangin muna. Ihabilin po natin ang ating programang ito sa ating Panginoon upang tayo po ay gabayan ng Espiritu Santo. Tayo po'y manalangin. Panginoon po naming Diyos na mapagpala po sa lahat at mahabagin, kami po'y nagpapasalamat sa oras na ito sa iyong dakilang pag-ibig. Muli nyo kaming tinipon sa sandaling ito upang kami makapakinig ng inyong mahalagang pabalita na amin pong tutunghayan sa bawat pahina na nakatala sa iyong banal na kasulatan. Samantalang binabaybay po namin ang mga katotohanan at samantalang pinakikinggan po namin, Panginoon, ang iyong mga kataga at mga salita, naway gabayan po kami ng inyong Santong Espiritu, buksan ang aming mga puso't isipan upang maunawaan namin ang kahalagahan at pagtanggap namin sa katotohanan sa ikaliligtas po ng aming kaluluwa. Gabayan kami ng Banal na Espiritu Santo upang kami wag mawalay sa landas ng iyong katwiran. Sumaamin nawa ang iyong biyaya, madama naming lubusan ng iyong pag-ibig, Ama, at gayon din ang pag-ibig ng iyong anak at ang pag-ibig ng Espiritu Santo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa mga oras na ito ay nais ko rin pasalamatan Sister Mabel Madrigal. Sister Mabel, maraming salamat kaninang tanghali sapagkat tayo po'y nagkasama-sama kanina sa isang pagtitipon natin sa panalangin. Maraming salamat sa iyong imbitasyon at ako'y nakabahagi sa inyong pagtitipon kaninang tanghali. At binabati ko rin of course ang ating mga kapatid na nakasama natin kaninang tanghali. Kamusta po kayo lahat dyan? Sana po'y naway kayo po'y sumusubaybay sa oras na ito. Anyway, binabati natin din ang ating mga mahal na mga kapatid. Mga kapatid, itong programang ito ay programa natin lahat. Sama-sama po tayo sa programang ito. Bagamat nagsosolo ko nakaupo rito, pero ganun pa man, programa nyo rin po ito. Programa natin lahat pare-pareho. Kaya wag po kayo magsasawa na i-share po natin ang ating programang ito sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kaibigan, lalong-lalo tigit sa mga taong naghahanap ng katotohanan. Kaya din, ay patuloy po ko nag-aanyaya sa inyo, mga kaibigan at mga kapatid, na sana naman ay kung meron po kayong mga prayer request, kailangan po natin yan. Ipadala nyo po sa akin dito yung inyong mga prayer request. At marami na pong pumapasok ngayon dito mga prayer request. Pagsaluhan po natin mga kapatid na idalangin po natin mamaya, At siyempre, kahit tayo tapos ng manalangin dito sa ating paghiwa-hiwalay, sa bawat tahanan po natin, isama pa rin po natin sila sa ating mga dalangin. Kawawa naman po yung ating mga kaibigan at mga kapatid, na nasa banig ng karamdaman. Napakahirap po na may sakit. Ako po yung ilang beses ko nang naranasan na magkasakit, Naranasan natin magka-COVID. Naku po, ay lahat. Hirap ng katawan, Kaya nga't, ang sabi ko nga na ako'y tinamaan ng COVID, sabi ko, Panginoon, parang gusto ko nang sumuko. Pero, nangayayat ako noon, mga kapatid, ay talaga. Pero sa awa po ng Panginoon, salamat po ng marami, nalampasan po natin, Lalo na kapag bumababa na yung oxygen level natin. Oh my God, sabi ko, Diyos ko, talagang kapit tayo sa Panginoon, mga kapatid. Wala na po tayong ibang kakapitan. So, gayon din ang ating mga kapatid at mga kaibigan na meron pong mga topic request. Napakarami na po nakahiliran topic request dito, At iisa-isahin na po natin yan. Nagpasimula na tayo sa Daniel 2:7. At magpapatuloy pa yung ating mga topic request. Ipadala nyo lamang sa akin.
At gayon din, kung meron po kayong mga questions, ipadala nyo lamang sa akin dito. Either na ito po ay topic or out of topic, ipadala nyo lamang sa akin. At sa tulong po ng ating Panginoon ay aking pong gagampanang sagutin sa tulong po ng ating Panginoon Diyos. Alright? And of course, pinasasalamatan ko rin ang ating mga kapatid na nasa likod ng ating pagdidevelop ng ating programa, pagpapaganda ng ating programa, pinasasalamatan ko sila. Lalong-lalo na po sila Sister Joy Kitahara at ang kanyang asawa si Brother Hero. Sister Joy, kamusta na po si Brother Hero? I hope, bukas pa pala, Webis pala ngayon. Webis pala ngayon, ako'y masyadong nagmamadali, Akala ko Friday na ngayon, Anyway, at sa tulong ng Panginoon, naway gabayan kayo ng ating Panginoon, ha? At gayon din sila Brother Danny Flores at ang kanyang asawa na Sister Minnie Flores at mga kasamahan nila sa mga Filipino community dyan po sa dako po ng San Diego, California. Masisipag po yung ating mga kapatid dyan at sila po'y aming pinaglilingkuran sapagkat sila'y mga sabik din sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Gayon din, siyempre, binabati ko rin po sila Sister Emily Garcia and Brother Ernie Garcia, dalawang mag-asawang ito. At sila'y patuloy na tumutulong din po sa atin sa patuloy na development ng ating pong programa. And of course, Sister Marites Hermosora. Gayon din, Sister Tess Mampusti Paderes. Kamusta na po kayo dyan? And Sister Virgie Montes. Sister Uy. Mamaya magkakausap kami maigi ni Sister Uy. At gayon din si Annabel Barrios, Evelyn Silayan, gayon din sila Sister Reby Villapuerte, Brother Eric Pamurcan, at gayon din si Brother Gary Gudoy, kasama natin yan si Sister Denden Casinio, kasama natin yan at Sister Katrina Hidalgo. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, maraming salamat po sa inyo. Anyway, tayo po ay magpapatuloy po sa mga oras na ito ng ating pag-aaral. Kung meron po kayo mga Bible, please lang po, kunin ninyo. At sama-sama po tayo ngayon na tayo po ay mag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Atin pong kunin ang ating mga Bible. Kung wala naman, meron kayong mga lapis at ballpen, ay i-jot down ninyo ang mga text ng Bible kung saan po natin hahanapin at babasahin. Para kung may Bible kayo, ay inyong pag-aralan mabuti. Maganda po yung ating topic na inihanda ngayong oras na ito. At sa susunod, bukas po ang ating topic ay may kinalaman po sa huling 7 salot na nakatala sa aklat ng Apokalipsis. Ito po ay isang request topic na nais po malaman ng ating mga kapatid. Mga kaibigan at mga kapatid, marami tayong naririnig na kwento-kwentuhan dyan, minsan sa social media, na yung nangyayaring COVID-19, itong salot na nangyayari. Tinatawag natin ito salot, It's a plague. Na tinatawag natin, nakalat sa buong sanlibutan at kumikitil ng maraming buhay, mga kapatid, mga kaibigan. Sinasabi nila na ito daw ay, pinamamalita ng iba, ito daw ay salot na galing sa Diyos. No, hindi pa ho salot ng Diyos to. Wag naman natin na kung ano man na nangyayari dito sa ibabaw ng lupa, wag naman natin ibintang ng ibintang sa Diyos. Kawawa naman. Grabe naman. Wag natin isisi lahat sa Diyos. Alam po ninyo, sa totoo lang, pag ibinuhos ng ating Panginoon ang huling 7 salot, talagang itong mga taong itong may tatak ng hayop, talagang sisisihin nila ang Diyos talaga. Sapagkat, alam nyo ba, kapag ibinuhos ng ating Panginoon ang kanyang salot sa ibabaw ng lupa, hindi nyo matitiis. Sa panahon po natin ngayon, mga kapatid, hindi pa ito ang salot na galing sa Diyos. Wag ho natin ibintang yan. Itong mga nangyayari sa ating kapaligiran, ito'y kagagawan po ng tao. Kagagawan ito ng tao, mga kapatid, mga kaibigan. Ayon din sa espiritu ng hula, ang ibang mga chemicals na pinanggalingan nito ay galing ito sa mga chemicals na mga ginamit sa pandigma, mga poison gas. Isa sa nakakasira ng atmosphere ng ating kalangitan. Mga kapatid, mga kaibigan.
Ang mga tao walang humpay kung pumatay ng kailang kapwa. Digmaan dito, digmaan doon, patayan dito, patayan doon. Wala pong walang tigil sa paglabag sa kautusan ng Diyos ang mga tao dito sa ibabaw ng lupa. Kaya ito nangyayari sa atin. Kapabayaan din ng tao, kagagawan din ito ng tao. Kaya maraming mga lumalabas na mga balita na itong paghihirap natin sa mga sakit na ito na dinadanas natin. Kagagawan ito ng maraming mga tao. Ang nasa likod dito ay mga malalaking tao na siyang nagpakawala ng ganitong mga uri ng mga sakit. Isipin ninyo, buwan-buwan or either bi-monthly, may lumalabas na mga variant na tinatawag ng mga doktor. Meron tinatawag na Delta, meron tinatawag na Omicron, meron pang ibang lumabas ngayon na Delta na etc. Iba-ibang mga katawagan. Iba-iba ang mga lumalabas na mga variant na pinamamalita ngayon sa taong bayan. Kaya ang tao talagang takot na takot. Kita ninyo, napakarami ang mga may sakit ngayon. Sa ibang mga lugar ay balita ko, nag-lockdown na. Kanina, may kausap din ako kanina, na isa nating kulpultor sa bahagi po ng Negros, na ang balita ron ay magkakaroon na rin ng lockdown. At marami mga lugar ngayon ang nagsarado, at meron ding ilang mga bansa na nagsarado, maging sa ibang bahagi rin ng Europa, nagsarado na rin. Dito sa atin papalapit na rin tayo, talagang meron na rin bahagi na malapit na rin tayo mag-lockdown. Palala ng palala ang mga sakit natin sa kapanahunan natin ngayon. No? So, kaya mga kapatid, ang ating pong magagawa ngayon sa ating kapanahunan. Samantalang nangyayari ang mga bagay na ito, ang Diyos ay walang tigil sa kanyang pagtawag po sa atin. Patuloy na ipangangaral ang ebanghelyo ng kaharian bilang patotoo sa lahat ng mga bansa. Everybody, bata man at matanda, ay hindi makalalampas sa pakikinig ng pabalita ng ating Panginoon. Ito ang panawagan ng ating Panginoon. Pakinggan po ninyo sa isang magandang talata sa 2 Korinto. Basahin natin sa Biblia. Ang ating Panginoon ay nananawagan sa lahat ng mga tao na tanggapin natin ang katotohanan ng Diyos. Wala na po tayong magagawa sa sanlibutan ito, mga kapatid. Let us accept the truth of God. Ito ang magiging daan, mga kapatid, mga kaibigan, sa kaligtasan po ng tao. Sa kaligtasan po natin. Pakinggan po ninyo sa 2 Korinto na ang kapitulo po ay 6, na ang bersikulo po ay 1 at bersikulo 2. Babasahin ko po sa inyo. Ang wika ng ating Panginoon na ipinamalita ng mga alagad ng ating Panginoon ay ganito. 2 Korinto, kapitulo 6, na ang bersikulo po ay 1 hanggang 2, ito pagkakasabi. Yamang gumagawa kami kasama niya. Sabi ni Apostol Pablo. Biro mo, gumagawa itong mga apostol. Sino kasama ng mga apostol? Ang ating Panginoon. Sabi niya yamang gumagawa kaming kasama niya, nananawagan din kami sa inyo na huwag ninyong tanggapin ang biyaya ng Diyos ng walang kabuluhan. Kita niyo. Huwag nating gawing walang kabuluhan ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan para sa atin. Nice news. Good news. Biyaya, habag, awa ang dala ng Diyos sa atin. Alam niyo ba kung sino yung biyaya? Si Kristo po yung biyaya. Sa yung kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Sa ikaliligtas po nating lahat. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo sa 2 Korinto 6:1,
huwag nating pawalang kabuluhan ang biyaya ng Diyos. Ituloy natin ang basa. Sapagkat sinasabi ng Diyos, sa panahong kanais-nais ay pinakinggan kita. Tingnan ninyo mga kapatid, ang bait ng Diyos. Sa panahon ng pangangailangan natin, pinakinggan tayo ng Diyos. Pag may sakit kayo, tumatawag kayo sa Diyos, di ba? Panginoon, pagalingin niyo kami. Panginoon, may sakit kami. Panginoon, wala kaming makain. O di ba, puro tayo Panginoon. Pero ano sagot ng Panginoon? Sa panahong kanais-nais, pinakinggan kita. Ano pa sabi? At tinulungan kita sa araw ng kaligtasan. Kita nyo? Merong mga taong nasa bigit ng kamatayan, sabi ng Panginoon, sa panahon, sa araw ng kaligtasan, sa pangangailangan mo, ika niya, ay iniligtas kita. Kahit yung mga pulubi nga walang makain dyan sa kalsada naglilimos, kumakain din ng 3 araw yan sa isang beses. Di ba? Hindi rin pinababayaan din ng Diyos yan. Pero ano sabi ng Panginoon? At tinulungan kita sa araw ng kaligtasan. Yung tao patapos maligtas sa lahat ng pangangailangan sasabihin ng tao, salamat Panginoon pagkatapos magpasalamat nalibutan na yung Diyos tuloy sa ligaya. Pero ano sabi ng ating Panginoon? Ituloy pa natin yung kanyang panawagan. Ngayon, now, ngayon na ang panahon ng kanais-nais. Ngayon na ang araw ng kaligtasan. Ang ganda. Now is the day of salvation. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Amen? Kaya ang sabi ni Pablo, ngayon ang araw ng kaligtasan, huwag ninyong pawalang kabuluhan ang biyaya ng Diyos. Nag-i-invite sa atin yung biyaya. Si Kristo po yung biyaya. Christ invited us to accept the truth and the grace of God. Ang ganda, no? Ngayon ang panahon, ngayon ang araw ng kaligtasan po natin, mga kapatid. Why? Bakit sinabing ngayon ang araw ng kaligtasan? Kasi ang buhay ng tao ay hindi po natin hawak. Anytime, pwede tayong mag-expired sa lupa. Pwede tayong mamatay anytime Kaya before dumating yung time of what? Ng kamatayan natin, now is the day of salvation. Now is the day to accept the salvation. Ngayon ang araw ng pagtanggap natin ng kaligtasan sapagkat hindi natin alam yung kamatayan natin. Why? Sapagkat kapag ang tao'y namatay, hindi ka na makapagsisisi. Kapag ang tao'y namatay, it's too late. Hindi mo na matatanggap si Kristo. Bakit? Patay ka na Hindi ba? Kaya nga, ito yung pinag-aaralan natin na merong mga aral mula sa labas. Yung tinatawag nating pagan belief na yung paganong paniniwala na kapag ang tao'y namatay, buhay ang kaluluwa. That is not true. Hindi totoo yan. Aral ng demonyo yan. Yung kaluluwa, buhay, kahit patay na ang tao. No. Naalala ko yung tsuhin ko nung nabubuhay. Tsuhin ko pulis, sabi ko. Sabi niya ganun, ako dumadalo, nangangaral ako nun. Bata-bata pa. Sabi sa akin, may sira ulo mo. Tito, bakit naman yung nasabi may sira ulo? Abay, katanghalian tapat, nagbababad ka dyan. Nagkakakatok ka sa mga pinto. Mano naman kung kumakatok ako? Sabi kong gano'n. Ano sa manon? May sweldo ka ba dyan?
Wala. O kita mo, edi sira ulo mo, sabi sa akin. Eh bakit nga mo sinabi nyo sira ulo? Eh nagbababad ka dyan, wala ka namang tinatanggap na pera dyan. O. Sabi ko, Tito, yang perang yan hindi makapagliligtas po sa tao. Ika. Itong hawak kong maliit na aklat na ipinamamalita ko sa mga tao dyan, kahit sa gitna ng araw, ito, nandito ang kayamanan, hindi dyan sa bulsa po natin. Bakit? Yan sa bulsa natin, nawawala yan. Hindi makapagliligtas yung perang nasa bulsa natin. Pero sa aklat na ito, dadalhin po tayo sa buhay na walang hanggan. Sabi ko gano'n. Alam mo, sagot sa akin? Pag ako mamamatay, doon ako magsisisi. Tandaan mo yan, Ray, sabi sa akin. Pinatandaan pa sa akin. Tandaan ko daw. Eh, di tinandaan ko. O ano nangyari? Makalipas sa 1 taon na stroke, patay. Nung sumisilip ako sa kabao, sabi ko, Tito, nakapagsisi ka kaya? Hindi siya nakapagsisi. Bakit? One-time stroke. Hindi siya binigyan ng pagkakataon na mabuhay at makapagsalita. On the spot, patay. Ang tanong, yung bang patay ay maaari pa bang makipag-usap sa Diyos? Hindi na. Pakinggan po ninyo. Sa Ecclesiastes 9:3 o 9:5, ay ito'y pinahahayag na ng Panginoon habang tayo ay buhay. Kaya nga, ang sabi ni Paul, huwag nating pawalang kabuluhan ang biyaya ng Diyos dahil ngayon ang araw ng kaligtasan natin. Why? Kapag sumapit ang kamatayan ng tao, there is no more chance sa mga taong hindi nakapagsisi. Pakinggan natin sa Ecclesiastes, sa Kapitulo 9, na ang bersikulo po ay 5. Pakinggan natin. Ito sabi ngayon. Sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mamamatay. Yes, that's true. O di ba? Napag-aaralan natin, nalalaman natin mga buhay. Ngayon pa lang pinag-uusapan na natin. Maaari bukas mamatay tayo. Kaya tama yung sinasabi ng Biblia. Yung sinasalita natin ay itinuturo ng Biblia na sa atin. Pinaalam na sa atin. Nalalaman ng mga buhay na sila'y mamamatay. Eh kung dumating na kamatayan, lagay natin sa harapan ng Diyos? Tuloy natin ang basa. Sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mamamatay. Ngunit, hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay. At wala na silang gantimpala. O kita ninyo? Kapag namatay pala tayo, wala na tayong gantimpala. Kung hindi tayo nakapagsisi bago mamatay. Pero kung nakapagsisi ka naman, bago ka namatay, tinanggap mo si Kristo, at nung malakas kay, naglingkod ka sa Kanya, abay, may gantimpala ka sa Diyos. May gantimpala. Mamaya, babasahin ko gantimpala ng mga taong nagsisi sa kasalanan, naglingkod sa ating Panginoon, hanggang sa namatay sila sa Panginoon. Meron silang gantimpala. Ano ang gantimpala? O di mamaya, babasahin natin. Dito muna tayo sa mga hindi nagsisisi pa. Ang sabi, nalalaman ng mga buhay na sila'y mamamatay, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay at wala silang gantimpala sapagkat ang ala-ala nila ay nakalimutan na. O kita nyo? Kapag namatay pala tao, yung ala-ala mo, yung naaalala natin nung buhay tayo, lipas lahat yun. Wala yan. Wala ka nang alam. Yun ang balita ng ating Panginoon. Itong bagay na ito'y nakakalungkot sa mga taong hindi nakapagsisi. Nanatili sa mali. Yun, nakakalungkot yan. Pero kung tayo naman, hindi tayo nanatili sa mali,
lumagay tayo sa tama, lumagay tayo sa lugar ng Diyos, ginawa natin yung pinagagawa ng Diyos nung tayo nabubuhay, hindi tayo lugi. Hindi ito bad news kahit mamatay ka. Good news pa nga yun eh. Kita nyo? Okay. Yung mga namatay naman, na nakapaglingkod sa ating Panginoon, namatay ka, nakapagsisi ka, bago ka namatay. Kung namatay kay kapiling mo, Panginoon, sa kamatayan mo, ano gantimpala sa iyo? Pakinggan po natin ang isang aklat dito po sa aklat ng Apokalipsis sa Kapitulo 20. Tignan natin sa Kapitulo 20 na ang bersikulo po ay 4. Itaas-taas pa natin, 4 tayo hanggang 5. At nakita ko ang mga luklukan na may mga nagsisiluklok sa mga ito. Sila'y pinagkalooban ng paghatol at nakita ko ang mga kaluluwa ng mga pinugutan ng ulo dahil sa patotoo ni Jesus at dahil sa salita ng Diyos at ang mga hindi sumamba sa hayop o sa kanyang larawan man at hindi tumanggap ng tanda sa kanilang noo at sa kanilang kamay ay sila'y nangabuhay at nagsipagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Amen. Sino ito? Ito yung mga taong naglingkod sa Panginoon, dumanas ng persecution, dumanas ng mga pag-uusig at sari-saring mga karanasan nila sa Panginoon. At sila'y namatay, nakasama ang Panginoon. Ano sabi? Sila'y maghahari na kasama ni Kristo. At sila'y bibigyan ng buhay. Pakinggan po ninyo ang isa pang pangako. Sa unang Tesalonica, dito po sa unang Tesalonica sa Kapitulo 4. Ayan. Ang sabi ganito, 4:16 at 17. Ang sabi ganito, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos, at ang namatay kay Kristo, ayan na, at ang mga nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Ang tanong, meron bang mga tao na hindi namatay kay Kristo? Meron. Sino yun? Di yung mga taong namatay sa kasalanan. Merong namatay sa barilan. Ayan. Meron namatay sa holdapan. Ayan. Bakit nang hold up? Pagkatapos nakipagbarilan. O yung iba, namatay naman sa drugs, na overdose, dead ball. Hindi namatay kay Kristo yon. Namatay yun saan? Hiwalay kay Kristo. Meron nagpatiwakal, tumalon sa building, patay. Oh. Hindi namatay kay Kristo yun. Nagpakapatiwakal, nagpakamatay. Meron nagbaril sa ulo, hindi rin namatay kay Kristo yun. Lahat yun, puro krimen yun. Namatay yun na nahiwalay kay Kristo. Pero kung tayo'y mamamatay na nasa ilalim ng biyaya ng ating Panginoon, sumusunod sa alituntunin ni Kristo, sapagkat ang sabi ni Kristo, if you love me, keep my commandments. Ayan, sarap pakinggan, John 14:15, kung ako'y inyong iniibig, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Napakagandang words. Hindi ka magsasawang ulit-ulitin yung talatang yun eh. If you love me, keep my commandments. Ang ganda talaga, oo. Kaya ano sabi? Ang mga nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Amen? Mga kapatid, sa mamatay at sa mabuhay tayo, basta't namatay tayo sa piling ni Kristo. Namatay tayong may Kristo sa buhay. Ang kapalit nun ay everlasting life. Buhay na walang hanggan. Yan ang Ito, mithiin ang programang ito. Mga aral ng katotohanan. Nandito, katotohanan, mga kapatid. Idinadala natin sa ating mga
kababayan, sa ating mga kaibigan, hindi lamang sa ating kababayan, kundi maging sa mga taga-ibang bansa o, na makarating ang ating pabalita. Bueno, mga kapatid, meron po ritong pumasok na katanungan. Ito'y kagabi pa. Ang katanungan po dito ay nais ipaalam, nais nilang malaman, sino daw po yung si Arcangel Miguel. Ito po katanungan ito, no? Gusto nilang pinasingit sa akin at gusto nilang malaman sapagkat meron po ritong saksi ni Jehovah na gusto rin makarinig ng aral na ito. At meron din born again dito na nakikinig, na sino nga ba talaga yung si Miguel na tinawag na Arcangel Miguel, mga kapatid. At ito'y pinagtatalunan din ng maraming mga tao. Ito'y usap-usapan din ito ng marami pang mga relihiyon. May nagsasabi silang ito ay isang mataas na anghel na nilikha ng Diyos. Ito'y isang anghel na sinusugo ng ating Panginoon, etc., etc. Marami silang mga paliwanag. Bueno, ang gagawin po natin, hayaan po natin ang banal na kasulatan ang magpaliwanag. Samantalang pinag-aaralan natin kung sino si Arcangel Miguel, ay pag-aaralan natin yung kanyang karakteristik, yung kanyang karakter. Sino ang nilalarawan ng Arcangel Miguel na ito? Sino siya? Sapagkat itong si Arcangel, sabi nga ng iba, ito'y mahiwagang anghel. Abay, talagang mahiwaga. Pero sa bandang huli, pinakilala yan kung sino yung Arcangel Miguel na yan sa pamamagitan ng katangian taglay ni Arcangel Miguel. Alam niyo po ba, mga kaibigan, si Arcangel Miguel ang nakipaglaban kay Satanas. Nakipaglaban kay Satanas ito Talagang isipin mo si Satanas, sa panahon ni Moises, nung mamatay si Moises, gustong kunin ni Satanas yung katawan ni Moises. Pero yung katawan ni Moises ay mahalaga yun sa ating Panginoon. Kaya nung na gustong pagsamantalahan ng dyablo ang katawan ni Moises, namagitan si Arcangel Miguel. Siya ang nakipaglaban, nakipagtanggol sa katawan ni Moises para wag maagaw ni Satanas. Pakinggan po ninyo, babasahin ko po sa inyo ang isang talata po ng aklat ni Judas. Bago po dumating sa aklat ng Apokalipsis, sa bahagi po niyan, sa Book of Jude, sa English, at dito naman po sa Tagalog ay Judas. Ito po ay mababasa natin sa Kapitulo 1 na ang versikulo po ay 9. May pumasok din ditong katanungan, mula ito kay Sister Pauna. Mamaya sasagutin po natin yan, Sister Pauna, ang inyong magandang katanungan. Alright. Ang sabi dito sa 1.9 ng Judas, pakinggan ninyo, yung Arcangel Miguel, kung ano ang kanyang ginawa. Ang sabi rito, dadapwat ang Arcangel Miguel, dadapwat ang Arcangel Miguel nang makipaglaban sa dyablo. Ito yung lumalaban sa dyablo to Lumalaban ito sa dyablo. Tagapagtanggol natin to. At ang isang pinagtanggol nito ay si Moises. Ang sabi sa 1.9, dadapat ang Arcangel Miguel nang makipaglaban sa dyablo na nakipagtalo tungkol sa katawan ni Moises, ay hindi nangahas gumamit laban sa kanya ng isang hatol na may pag-alipusta, kundi sinabi, sawayin kanawa ng Panginoon. Kita niyo? Gustong pakialaman ni Satanas ang katawan ni Moises. Pero namagitan si Arcangel Miguel sa katawan ni Moises. Ang sabi niya kay Satanas, ang sabi ni Arcangel Miguel kay Satanas, sawayin kanawa ng Panginoon.
O pagka binabanggit yung salitang Panginoon, natatakot si Satanas. Biro mo, tagapamagitan ito. Tagapagtanggol natin to. Ang isang pinagtanggol niya, yung katawan ni Moises. At ito rin si Arkanghel Miguel, bukod sa ito'y tagapagtanggol ito, na lumalaban ito kay Satanas, siya rin ang nakipaglaban kay Satanas at sa mga anghel ni Satanas nang magrebelde si Satanas doon sa langit laban sa Diyos. Pakinggan po natin sa aklat ng Apokalipsis, sa Kapitulo 12 na ang bersikulo po ay 7, makikita natin laging visible si Miguel sa pakikipaglaban sa dyablo at sa mga anghel ng dyablo. Kasi doon sa langit, mga kapatid, napakaraming anghel . At ang isa sa magandang anghel na nilikha ng ating Panginoon ay si Lucifer, na tinawag na dyablo ngayon at Satanas. Simula nang siya'y magrebelde at magkasala laban sa Diyos. Napakaraming mga anghel . At sapagkat nainggit ang anghel na ito na si Lucifer laban sa Diyos, hinikayat niya ang karamihan ng anghel sa langit. Alam niyo ba kung gaano karami anghel sa langit? Ay pa'y napakarami. Napakaraming anghel sa langit. Kaya dito kung babasahin natin sa 5:11 ng aklat ng Apokalipsis, babasahin natin sa inyo mga kapatid kung gaano karami ang anghel dito, sapagkat kung babasahin niyo sa Kapitulo 11, versikulo 5 ng aklat ng Apokalipsis, ang sabi dito na ang bilang nila. Basahin natin sa 5:11 ng Apokalipsis, 5:11. At nakita ko at narinig ko ang tinig ng maraming anghel. Gaano karami? Maraming anghel. Napakarami. Gusto nyo, bilangin natin yung dami ng anghel sa langit? Bibilangin natin, gaano karami sa bilang ang mga anghel. Basahin ko sa inyo. 5:11 ng Apokalipsis. At narinig ko ang tinig ng maraming anghel sa palibot ng luklukan at ng mga nilalang na buhay at ng matatanda. At ang bilang nila, ito na, bibilangin na natin ang dami ng anghel. At ang bilang nila ay 10,000. Uy, nabilang, 10,000. At, may kadugtong pa. Tigsa 10,000, ang dami na nun. At libo-libo. Ulitin natin. Ganong karami mga anghel sa langit? Ang sabi rito, na ang bilang nila ay 10,000, tigsa 10,000 at libo-libo. Napakaraming anghel. 10,000, tigsa 10,000 at libo-libo. Ito ay ginamit sa English version ng King James Version na ang sabi doon that their numbers are myriads. Pag ginamit yung myriads sa English version, ang kahulugan doon ay hindi mabilang sa dami. Myriads. Dito sa Tagalog, isinalin 10,000, tigsa 10,000 at libo-libo pa. Kita ninyo, napakakapal ng anghel sa langit, napakarami. At alam nyo ba sa impormasyon ng bawat isa, gaano karami naman ang nahikayat ni Lucifer na mga anghel sa langit na sumama sa kanya magrebelde laban sa Diyos? Bilangin natin. Dito po sa Kapitulo 12 ng aklat ng Apokalipsis, ganito karami ang nahikayat ni Lucifer na sumama sa kanya na magrebelde laban sa Diyos. Pakinggan nyo. Itong babasahin ko ay simboliko na yung mga anghel dito ay inilarawan sa katawagang mga bituin na lumalarawan sa mga anghel na nakaladkad o nahikayat ni Lucifer. Pakinggan nyo. Kapitulo 12, 1 at 2.
At ang isang tanda ay nakita sa langit, isang babae na nararamtan ng araw at ang buwan ay nasa ilalim ng kanyang mga paa. At sa kanyang ulo ay may isang putong na 12 bituin. At siya'y nagdadalang tao at siya'y sumigaw na nagdaramtam sa panganganak at sa hirap upang manganak. Ito na, versikulo 3. At ang ibang tanda ay nakita sa langit at narito ang isang malaking dragong mapula. Alam niyo ba kung sino yung dragon? Si Satanas yun. Inilarawan siya sa isang dragon. Isang dragon na mapula na may 7 ulo na 10 sungay at kinaladkad ng kanyang buntot ang 3 bahagi ng mga bituin sa langit at ipinaghagi sa lupa at lumagay ang dragon sa harapan ng babaeng manganganak ng una. Mga kapatid, 1/3 of the angels' population sa langit ang kinaladkad ng buntot ng dragon. Yung dragon ay lumalarawan sa Diablo kay Lucifer. Nakaladkad ng kanyang buntot, ibig sabihin, nahikayat niya, nahatak niya ang 1/3 na populasyon ng mga anghel sa langit. Abay, napakarami nun. Hindi lang nga natin mabilang kung gaano karami yun. Kung ang bilang ng anghel na binasa natin kanina ay 10,000, tig sa 10,000 at libo-libo, 1/3 nun. Ang nahatak ni Lucifer na sumama sa kanya upang magrebelde laban sa Diyos. Kita ninyo, dami niya. Kaya ang daming demonyo sa lupa eh. O, di ba? Ang daming milagro dito sa lupa. Bakit? Kasi itong mga anghel na ito, mga kaibigan, mga kapatid, ito'y mga espiritong nilalang ng Diyos eh. Hindi natin nakikita itong Diablo. Yan po ay nasa 1:14 ng Hebreo. Hindi ba sila yung mga espiritong nilalang? Kaya yung mga anghel ay mga angels spirit po yan. At sapagkat sila ay yung 1/3 na sumama kay Lucifer para magrebelde laban sa Diyos, sila yung itinapon ngayon. Pinalayas ngayon sa langit. Alam nyo ba kung sino nakipaglaban? Si Arkanghel Miguel ang nakipaglaban sa Diablo. Doon sa langit. Pakinggan ninyo yung labanan nila. Diyan din sa Kapitulo 12, versikulo 7. At nagkaroon ng pagbabaka sa langit. Si Miguel, ayan na naman. Si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka sa dragon. Kita ninyo? Si Arkanghel Miguel na nakipagtanggol o lumaban kay Satanas sa panahon ni Moises, ay siya rin si Arkanghel Miguel na nakipaglaban kay Lucifer at sa mga anghel ni Lucifer. Si Arkanghel Miguel ang nakipaglaban para palayasin si Lucifer sa langit at ang kanyang mga anghel na sumama sa kanya kay Lucifer. Kaya ang sabi rito, at nagkaroon ng pagbabaka sa langit si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka sa dragon at ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka. Naku, labanan sila ngayon. Si Arkanghel Miguel ay meron ding mga loyal na mga anghel na hindi nagkasala. Kasama ni Miguel na nakipaglaban kay Satanas at sa mga anghel ni Satanas. Naglaban sila ngayon. Kaya sa kanilang paglalaban, hindi nagtagumpay si Lucifer laban kay Miguel at sa mga anghel ni Miguel. Ano nangyari? At hindi sila nanganalo. Ayan, si Lucifer hindi nanalo. Ni nasumpungan pa man ang kanilang dako sa langit at inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanlibutan. Siya'y inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. Ayun.
Inihagi sa lupa ngayon. Si Lucifer na tinatawag na ngayong Diablo, Satanas at matandang dragon. Kita nyo? Siya'y inihagi sa lupa kasama ng kanyang mga anghel na sumama sa kanya. Sino nagtapon? Si Miguel. Makapangyarihan to si Miguel, ano? Kita nyo, ginagawa ni Miguel, ano? Tagapagtanggol si Miguel sa kanyang mga anak. Ang isang pinagtanggol niya, si Moises. Pagkatapos, nung nanggulo si Lucifer, na magrebelde sa langit, si Lucifer, kasama ng mga anghel na sumama kay Lucifer, si Miguel lang humarap, nakipaglaban. Hindi nanalo si Lucifer kay Miguel. Itinapon sila sa langit. Pinalaya sila sa langit. Bumaba sa lupa ngayon si Lucifer. Kasama yung kanyang mga anghel na nagrebelde sa Diyos. Nandito sila ngayon sa lupa. Alam nyo ba ginagawa ni Lucifer? Pakinggan nyo kung ano ginagawa niya sa lupa. Ituloy natin sa versikulo 12. 12. At kaya't magagalak kayo, o mga langit, at kayong nagsisitahan diyan sa aba ng lupa at ng dagat, sapagkat ang diablo'y bumaba sa inyo na may malaking galit, sa pagkaalam niya, may kaunting panahon na lamang mayroon siya. Ayun. Ano sabi? Bumaba dito sa lupa na mayroong dalang galit dito sa lupa at sa dagat. Sino? Si Satanas bumaba dito. Kaya nandito siya ngayon eh. Malaki galit niya sa mga nananahan sa lupa. Bakit? Nang matalo si Satanas kay Miguel, hindi sila nagtagumpay kay Miguel. Tinapon sila ni Miguel dito sa lupa. Nang sila'y bumaba sa lupa, itong sila Satanas nang bumaba dito sa lupa, kasama ng kanyang mga anghel na nagrebelde sa Diyos, ipinagpatuloy nila yung galit nila kay Miguel. Sa panong pamamaraan, di sinira ng diablo ngayon dito yung lupa. Tinukso ni Satanas yung unang tao na mag-asawa na si Eva at si Adan para sila'y mahulog sa kasalanan, para masira ang nilikha ng Diyos ngayon dito sa lupa. At nangyari nga. Eto ngayon, nagkakagulo ngayon sa lupa. Bakit? Andito yung diablo eh. Biro mo, napakarami ng diablo rito sa lupa. Ang daming Satanas dito. Ang dami, di ba? Kaya yung mga digmaan, yung mga taggutom, yung mga lindol, yung bagyo, yung mga ipo-ipo, yung mga milagro, yung mga pagmumulto, aswang-aswang, mga espiritista, lahat yan, imbento lahat ni Satanas na lupa yan. Yung patay ay bumabalik, may nagmubulto, lahat yan, kagagawan yan. Nagtayo rin si Satanas dito ng relihiyon niya. May relihiyon dito yan eh. Yan ang Antikristo. Ginagabayan niya, binigyan niya ng kapangyarihan. Pag-aaralan natin yan. Magandang subject yan, mga kapatid. Alright, tuloy tayo. Nakita po natin, si Archangel Miguel nakipaglaban sa diablo. Ipinagtanggol si Moises. Si Archangel Miguel nakipaglaban kay Lucifer at sa mga anghel ni Lucifer. Hindi nanalo si Lucifer. Pinalayas ni Miguel sa langit si Lucifer. Bumaba ngayon dito sa lupa. Sino? Si Lucifer. Na ang tawag sa kanya ay Diablo at Satanas at matandang dragon, matandang ahas pa. Isipin mo, yan ang mga katangiang ipinantawag kay Lucifer ngayon. Diablo ka na. Satanas pa. Kaya yung tao pagka nagagalit sa kapwa, kung tawagin nila Diablo ka. Yung mga nanay pag nagagalit sa mga anak, Diablo ka. Ay, huwag nyo tawagin Diablo, anak nyo, kawawa naman. Hindi po Diablo yan, tao yan. Huwag niyo tatawagin Diablo pag nagagalit kayo. Anak niyo yan. Alright, tuloy po tayo. Ano pa sabi mga kapatid? Sino pa? Ano pa katangian ni Miguel bilang tagapagtanggol na humaharap laban kay Satanas? Ito pa. Basahin pa ho natin ang katangian niya.
Buksan natin ang aklat ng Daniel sa Kapitulo 12, versikulo 1 hanggang 2. Pakinggan po natin. Tignan natin. Daniel, sa Kapitulo 12, na ang versikulo ay 1-2, narito pa yung isang gawain at katangian ni Arkanghel Miguel. Mamaya ipaliliwanag ko ano ibig sabihin ng Archangel Michael. Sa Tagalog, Arkanghel Miguel. Okay. Paliliwanag po natin mamaya yan. 12:1 hanggang 2 ng Daniel. At sa panahong yaon, kita nyo, meron tinutukoy ito. This is a prophecy. Propesya ito. Sa takdang panahon, mangyayari ito. Ang sabi, at sa panahong yaon, teka, yung isang translation ang gagamitin ko. Ito. Daniel 12 verses 1 and 2. Tignan natin. Ito na. Sa panahong yaon ay tatayo si Miguel. Si Arkanghel Miguel to. Sa panahong yaon, tatayo si Miguel. Ang dakilang pinuno at tagapag-ingat ng iyong bayan. Alright. The first passage. Si Miguel ay tinawag na dakilang pinuno. Sa ibang salin, tignan natin ha. Si Miguel ay tinawag na dakilang pinuno. Sa ibang salin, sa panahong yaon ay tatayo si Miguel na dakilang prinsipe. Yan. Maraming ibig sabihin kasi niyan. Sa original translation ng Hebrew, ito yung Daniel ay naisulat yung ilang bahagi sa Aramaic. Yung tinawag ditong si Miguel ay tatayo at ang sabi dito si Miguel ay nadakilang prinsipe. The Great Prince, tinawag siyang prinsipe. Isipin nyo, si Miguel, Arkanghel Miguel, tinawag na prinsipe. Ibig sabihin ng pagiging prinsipe ay isinalin sa ibang salin na pangulo. Sa ibang salin ay tinawag na sar. Ibig sabihin nun, pinakapuno. Kaya si Miguel ay tinatawag na great what? Leader. Michael is the great leader. Si Miguel ay dakilang pangulo. Si Miguel ay dakilang pinaka-chief, pinakamataas. Kaya tinawag siyang si Miguel na tinatawag na dakilang prinsipe. The Great Prince ang tawag po sa kanya. Ang pagkakatawag kay Miguel. Ituloy natin ang basa natin. Sa panahong yaon ay tatayo si Miguel, ang dakilang pinuno o dakilang prinsipe na tagapag-ingat ng iyong bayan. Now take note, ito na mga katangian niya. Una, nakita natin, si Miguel, si Arkanghel Miguel, ay namamagitan sa kanyang mga anak. Sa mga anak ng Diyos, namamagitan siya. Pinagtatanggol niya laban sa dyablo. 1:9 ng Judas. Pangalawa, si Arkanghel Miguel ay tagapagtanggol sa langit. Siya ang nakipagbaka laban kay Lucifer. Hindi nagtagumpay si Lucifer, pinalayas niya sa langit. Ayan na yung mga katangian niya. Pangatlo, si Arkanghel Miguel ay tinawag na dakilang prinsipe. At pagkatapos, si Arkanghel Miguel, ang sabi dito, ay tagapag-ingat ng bayan ng Diyos. Kita nyo, 4 na ha. Tagapag-ingat siya.
Merong bayan ang Diyos na iniingatan niya. Ano pa katangian niya? At magkakaroon ng panahon ng kaguluhan na hindi pa nangyari kailanman mula nang magkaroon ng bansa hanggang sa panahong iyon. Magkakaroon daw ng kaguluhan. Ngunit sa panahong iyon ay maliligtas ang iyong bayan. Uy, si Miguel, meron din bayan na ililigtas niya. Ibig sabihin, si Arkanghel Miguel, tagapagligtas. Savior. Nakukuha niyo na? Si Arkanghel Miguel, nakikipaglaban para sa mga anak ng Diyos. Si Moises, pinagtanggol niya, laban sa dyablo. Si Arkanghel Miguel, nakipaglaban sa dyablo. Hindi nagtagumpay, pinalayas niya sa langit. Pangatlo, si Arkanghel Miguel ay tinawag na dakilang prinsipe. Ikaapat, tagapagligtas ng kanyang bayan. Isipin mo, may sariling bayan pala ito si Arkanghel Miguel. Ituloy pa natin ang basa. Bawat isa ng pangalang matatagpuan sa nakasulat sa aklat. Marami sa mga nangatutulog sa alabok ng lupa ay magigising. Ang iba'y tungo sa buhay na walang hanggan at ang iba'y tungo sa kahihiyan at sa walang hanggang pagkapahamak. Uy! Tagapagligtas. Tagapagbuhay din ng mga patay. Aba, kakaibang anghel ito. mga kapatid, mga kaibigan, kakaibang anghel ito. Babasahin natin uli, ha? At sa panahong iyon ay tatayo si Miguel na dakilang prinsipe na tumatayo sa ikabubuti ng mga anak ng iyong bayan at magkakaroon ng panahon ng kabagabagan na hindi nangyari kailanman mula nang magkaroon ng bansa hanggang sa panahong yaon at sa panahong yaon ay maliligtas ang iyong bayan. O, tagapagligtas niya ng kanyang bayan. Bawat isa na masusumpungan na nakasulat sa aklat at marami sa kanilang mga natutulog sa lupa ay mga gigising at ang iba'y sa walang hanggang buhay at ang iba'y sa kahihiyan at sa walang hanggang pagkapahamak. Tingnan po natin yan, mga kaibigan. Yung katangian ng anghel na yan, kakaiba. Meron siyang bayan, tagapagligtas pa siya ng kanyang bayan, at ililigtas niya yung kanyang bayan na nakasulat sa aklat ng buhay at kanyang bubuhayin pa sa panahon ng pagkabuhay. Abay, kakaibang anghel ito. Ay, sino ito ngayon? Sino? Alright, paliliwanag ko natin ng konti. Yung salitang archangel, mga kapatid, yung archangel na tinutukoy dito, yung word na arch, tignan natin, ha? Yung word na arch, yung salitang arch means pangunahin. Parang ganito arch rival. Ibig sabihin ng arch ay pangunahing kalaban mo. Pangunahing katunggali mo. Arch arch. A-R-C-H, arch. Itong si Miguel ay tinawag na archangel. Ibig sabihin, pangunahing anghel. Punong anghel. Kaya itong archangel, ibig sabihin ay siya'y puno ng mga anghel. Archangel. Arch, puno, ibig sabihin. Arch means pangulo. Arch means pinakapuno. Kaya ibig sabihin ng archangel ay pinakapunong anghel or puno ng mga anghel. Archangel. Alright. Ano ibig sabihin ng Michael? Michael means, or Mikael, sa wikang Hebreo, Mikael
na ang kahulugan ng Michael or Mikael ay who is like God. Sino ang katulad ng Diyos? O siya'y katulad ng Diyos. Kaya siya'y pangulo ng mga anghel, siya'y katulad ng Diyos. Archangel Michael. May idea na kayo kung sino po yan? Ano? Archangel Michael. Puno ng mga anghel na tulad ng Diyos or gaya ng Diyos. May idea na po tayo kung sino yan. Tandaan nyo, binigay natin ang katangian ng Archangel Michael. Nakikipaglaban sa dyablo, ipinagtatanggol niya ang anak ng Diyos. Isa na si Moises. Pangalawa, siya ang nakipaglaban sa dyablo. Hindi nagtagumpay yung dyablo, pinalayas niya sa langit. Revelation 12, 7-9. Pinagtanggol niya ang katawan ni Moises laban sa dyablo. Judas, Kapitulo 1, versikulo 9. Di dalawa ng katangian. Pangatlo, Daniel chapter 12, verses 1 and 2. Si Archangel Michael ay tinawag na prinsipe, punong prinsipe. Ang sabi dito, at ng panahong yaon ay tatayo si Miguel na dakilang prinsipe. The great prince. Isipin niyo yan, anghel, the great prince. Si Miguel, si Archangel Michael, the great prince. Pangulo, dakilang prinsipe or dakilang pangulo. Si Miguel. At pagkatapos, tagapagligtas siya ng kanyang bayan. May bayan siyang ililigtas. Sino yung bayang ililigtas niya? Ang bawat nasusulat sa aklat ng buhay. At ang ibang mga natutulog sa lupa ay magigising. O, kita mo, tagapagbuhay siya ng mga patay. Sino ngayon ito? Alam niyo kung sino? Na siya'y puno ng mga anghel, na siya'y gaya ng Diyos, walang iba kundi si Kristo. Yan po ang ating Panginoong Heso Kristo. Pakinggan po ninyo, babasahin natin sa unang Tesalonica sa Kapitulo 4 na ang versikulo po ay 16 at 17. Pakinggan po ninyo. Unang Tesalonica. Eto na. Ay, magugulat talaga kayo. Siya ang ating Panginoong Hesukristo. Pakinggan natin. Sapagkat ang Panginoon, o si Kristo, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit. Si Kristo, bababa sa langit. Na may isang, now take note, na may isang sigaw, sino sisigaw? Iti siya. Na may isang sigaw, yung Panginoon, si Kristo, may isang sigaw, may tinig. Natural. Saka naman nakakitang sumigaw na walang tinig. Diba? Alaga naman, pipi yun. Diba? Kaya ang Panginoon, pagbaba sa langit, sisigaw siya ng isang sigaw. Isang tinig lang. Walang maraming tinig. Siya lang ang sisigaw. Isang tinig lang ang maririnig ng tao. Anong klaseng tinig ang dala ni Kristo? Pag sumigaw siya ng isang tinig, pakinggan nyo. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel. Ano tinig ni Kristo? Ang tinig ni Kristo are archangel. There is only one archangel, and that is Michael. See? Ang linaw, mga kapatid.
The Lord will descend from heaven with one shout, with one voice, the voice of archangel. Siya lang ang may tinig noon, wala nang iba. Si Kristo lang ang nag-aari noon. Sino yung archangel? Nag-aaya ng Diyos. Di si Kristo, pakinggan po ninyo sa Hebreo, Kapitulo 1, na ang bersikulo ay 1 hanggang 3. Pakinggan natin. Hebreo 1:1 hanggang 3. Christ is like God because Christ is God. Siya yung tinutukoy doon na gaya ng Diyos. Pakinggan po natin. At ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang itinalaga ng tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanlibutan. Palibhas ay siyang sinag ng kanyang kaluwalhatian at tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos. Sino kalarawan? Who is like God? Jesus Christ. Siya yung larawan ng Diyos. Kaya nga, who is like God? Sino ang gaya ng Diyos? Sino ang katulad ng Diyos? Who is like God? Tinawag siyang Michael. Mikael means who is like God. And that is Jesus Christ. See? Anghel ba si Kristo? Ano ba ibig sabihin ng anghel? Baka akala nyo may pakpak. Si Kristo'y puno ng mga anghel. Siya talaga ang puno ng mga anghel. Wala tayong magagawa. Puno siya. Bakit? Siya lumikha ng mga anghel. Pakinggan po ninyo. Nilikha niya yung mga anghel. Pakinggan ninyo sa Kolosas 1:16. Nilikha ni Kristo lahat ng bagay. Kasamang nilikha ni Kristo ang mga anghel. Pakinggan nyo muna ito. Sa Kolosas, Kapitulo 1, versikulo 16. Ito sabi, sapagkat sa Kanya nilalang, si Kristo yun sapagkat sa Kanya nilalang ang lahat ng mga bagay, sa sangkalangitan at sa sangkalupaan, na mga bagay na nakikita at ang mga bagay na hindi nakikita. Kita nyo, si Kristo lumika ng mga bagay na nakikita, nilikha din ni Kristo ang mga bagay na hindi nakikita. Tanong, bukod sa hangin, hindi natin nakikita. Ano pa ang nilikha ni Kristo na hindi nakikita ng mga mata ng tao? Sa Kapitulo 1, versikulo 14 ng Aklat ng Hebreo. Ito, basahin natin. Hindi baga silang lahat, mga angels, hindi baga silang lahat ay mga espiritong tagapaglingkod? O kita nyo? Yung mga angels daw ay spirit na tagapaglingkod na mga sinusugo. Yung pala ibig sabihin ng angels. Angels means angelus. Na ang ibig sabihin ng angels or angelus means messenger. Sugo. Si Kristo ba'y sugo? Sugo. 3:16 ng 1. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Sa Tagalog, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan ito na Kanyang isinugo. O di sugo si Kristo. Isinugo dito. Ano ibig sabihin ng sugo? Messenger. Isinugo siya. Alright. Si Kristo'y tinawag na archangel. Hindi siya anghel. Puno siya ng anghel. May misinterpret naman ng iba Narinig lang yung anghel, akala anghel si Kristo. Hindi. Si Kristo po, hindi yung anghel na nilikha na may pakpak. Hindi. Kaya nga may katuktog archangel. Ibig sabihin, puno siya ng mga anghel. Puno ng mga anghel. Kaya tinawag siyang Archangel Michael, the great prince, dakilang prinsipe.
Prinsipe siya ng mga anghel eh. Kaya ang sabi doon archangel, ibig sabihin, puno siya ng mga anghel. Bakit? Nilikha niya yung mga anghel eh. Kaya ang sabi sa Kolosas, nilikha ni Kristo ang mga bagay na nakikita at ang mga bagay na hindi nakikita. Tanong, bukod sa hangin, ano pa nilikha ni Kristo na hindi nakikita ng mga mata ng tao? Mga anghel. At sapagkat nilikha ni Kristo ang mga anghel, ano ginagawa ng mga anghel kay Kristo? Gusto niyo malaman? Basahin niyo ang 1:6 ng aklat ng Hebreo. Ito ang nagaganap sa langit. Pakinggan natin. 1:6 ng Hebreo. Itaas natin sa 5 muna, bago 6. Ito sabi sa 5. Sapagkat kanino nga sa mga anghel ay sinabi niya kailanman, sinabi ng Ama kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon at muli. Ako'y magiging kanyang ama at siya'y magiging aking anak. At muli, nang dinadala niya ang panganay sa sangkalupaan, ay sinasabi, at sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. O kita nyo? Si Kristo sinasamba ng mga anghel. Bakit? Nilikha ni Kristo eh. Nilikha ni Kristo yung mga anghel eh. Kaya karapat dapat lang na si Kristo ay sambahin ng mga anghel. Kaya ano sabi? Nang dinadala niya ang mga panganay sa sangkalupaan, ano sabi rito? At muli nang dinadala niya ang panganay sa sangkalupaan ay sinasabi, at sambahin ka ng lahat ng mga anghel. Si Lucifer ba ay anghel? Yes! Kaya si Lucifer, nang siya'y likhain, nakaranas yan sumamba kay Kristo. Kaya nga nainggit siyang kay Kristo eh. Nainggit kay Kristo yan. Si Kristo laging kinakalaban ni Lucifer. Galit siya kay Kristo eh, si Lucifer. Galit na galit siya kay Lucifer. Galit na galit siya kay Kristo, si Lucifer. Kaya nga kahit anong gawin ni Lucifer, si Kristo lagi nakakaharap niya. Si Kristo lumalaban against Satan. Kita ninyo? Doon sa binasa pa lamang natin sa Judas 1:9, ng pakikialaman ni Satanas ang katawan ni Moises, ang pumalagitna ay si Kristo kagad, yung Arkanghel Miguel. Hinarang niya kagad si Satanas. Huwag mong pakialaman ang katawan ni Moises. Kita nyo? Nakikialam ng katawan niya si Satanas eh. O paano nakikialam? O di ba pagka may patay, magbubultu-bultuhan yan sa bahay. Gagayahin niya yung katawan ng taong namatay. Tapos magpapakita sa pamilya. Mga anak, nagbabalik ako, binaiwan akong pera. O yan. Sasabihin ka mag-anak, naku, tatay ko nagbalik. Paano mo nasabing tatay mo? Yung damit niya, yung nasuot niya, pati itsura niya, pati boses. O kita niyo, nagaya. Nagaya ni Satanas. Bakit? Pinakialaman ni Satanas yung anyo ng taong namatay para papaniwalain tayo na yung patay nagbabalik. Pero actually, si Satanas yun. Kita niyo? Nakikialam ng katawan na may katawan yan eh. Kaya nung pakikialaman niya yung katawan ni Moises, hinarang kagad ni Arkanghel Miguel. Sino yun? Si Kristo yun. Kaya kilalang kilala ni Lucifer si Kristo eh. Kaya nga yung inalihan ng demonyo do sa Marcos 5. Basahin niyo yung kabuuan ng konteksto ng Marcos 5. Yung inaalihan ng demonyo. Anong sabi? Sabi, nagsalita yung masamang espiritu, yung demonyo eh. Pakialam ko sa iyo, ikaw na anak ng Diyos. O kilala nila si Kristo na anak ng Diyos. Bakit? Si Kristo yung lumikha sa kanila eh. Sa pasimula eh. Kaya si Lucifer, bago nagkasala, nakaranas yan sumamba kay Kristo. Bakit? Sapagkat ang sabi, nang dinadala ni Kristo ang pangapanganay sa sangkalupaan,
ay sinasabi, sambahin ka ng lahat ng mga anghel. Kaya si Kristo maging sa langit, sinasamba siya ng mga anghel hanggang ngayon. Bakit? Sapagkat dilikha niya ang lahat ng mga anghel. Kaya si Kristo, siya may kapangyarihan sa mga anghel. Sinusunod siya ng mga anghel. Pakinggan po ninyo. Sa pagparito ni Kristo, isusugo niya ang kanyang mga anghel. Bakit? Puno siya ng mga anghel eh. Kapitulo 25 ng Aklat ng Mateo, pakinggan po ninyo na ang bersikulo po ay 30 hanggang 31. Pakinggan natin. Ito sabi. Sa Kapitulo 25, versikulo 30. At ang alipin walang kapuluhan ay inyong itapon sa kadiliman sa labas. Diyan na nga ang pagtatangis at ang pangangalit ng mga ngipin. Dadapwat, ito na, pagparito ng anak ng tao na nasa kanyang kaluwalhatian, nakasama niya. Sino kasama niya? Lahat ng mga anghel. Kung magkagayoy luluklok siya sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian at titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa. O kita niyo? Pagparito ni Kristo, may kasama siya. Sino kasama niya? Lahat ng kanyang mga anghel. Ano gagawin ni Kristo sa kanyang mga anghel na kasama niya? Isipin mo ha, kasama niya ang kanyang mga anghel. Ang daming anghel yan. Ano gagawin ni Kristo sa mga anghel na kasama niya? O, pakinggan natin. Diyan din sa Mateo Kapitulo 24, versikulo 31. Basahin natin. Sa ano muna? Sa 30 hanggang 31. At kung magkagayoy, lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit. At kung magkagayoy, magsisitagoy ang lahat ng mga angkan sa lupa at makikita nila ang anak ng tao, si Kristo, na napariritong suma sa mga alapaap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. At susuguin ang kanyang mga anghel. O kita mo, susuguin ni Kristo. May kapangyarihan siya magsugo eh. Isusugo niya ang kanyang mga anghel na may matinding pakakak at kanilang titipunin ang kanyang mga hinirang mula sa apat na hangin ng sanlibutan mula sa isang dulong ng langit hanggang sa kabila. Amen? So, maliwanag po, mga kaibigan at mga kapatid. Meron ba tayong question dyan? Oh. Meron pong tanong po na pumasok po dito sa atin ngayon lamang. At, ay nako, wala nang pagtatalo riyan. Si Kristo po ang ating Panginoong tagapagligtas, ang tinaguriang Arkanghel Miguel. Siya lamang ang may tinig ng Arkanghel. Wala na pong iba. And that is Jesus Christ. Amen? Ayan. Pakinggan po natin ang isang magandang katanungan mula sa ating taga-subaybay. Ito lang. Amen. Brother Ray, sabi ng kausap ko na Roman Catholic Church, paano daw po naging anghel si Kristo? Hindi naman sinabing anghel si Kristo. Kasi sabi ko sa kanya, si Miguel, iyan din si Jesus. Maraming salamat kapatid na Joel Rodrigo sa napakaganda mong katanungan. Hindi lamang naintindihan kasi ng mga bumabasa na tungkol doon sa Arkanghel Miguel. Hindi kasi nila alam yung, tanungin nyo nga ano ba sabihin ng Miguel? Sige nga. Ano kahulugan ng Miguel? Hindi naman nila alam yan eh. Meron nga rito, pinanganak dito, pangalan Miguel. Oh, Miguel! Kamusta ka na, Miguel? Ano ba ibig sabihin ng Miguel? Bakit ka tinawag na Miguel? Ano ba ibig sabihin ng Miguel? Saan ba nanggaling yung salitang Miguel? Meron pang meron pang singer di ba? May singer, mga kapatid. Medyo tayo ng konti, side comment. Meron singer Michael Learns to Rock. Michael. Di ba? Meron yan. Ano ibig sabihin ng Michael? Di rin nila alam yan. Tinagalog, Miguel. Hindi kasi naintindihan ng Roman Catholic members yan, kapatid. Kasi hindi naman sila in-expose sa Bible In-expose sila sa sermon. Every Sunday pinagagalitan sila ng pare. Sermon dito, sermon doon. Di ba? Kayo ba pagka nagagalit sa bahay sa mga anak nyo, naninermon ba kayo? Siyempre. Di ba? Yung mga, hindi naman natin sa minamaliit yung mga
kapatid natin na Roman Catholic Church. Ano? Totoo naman yung sinasabi natin. Ang mga Roman Catholic Church, yan ay mga mababait na tao yan. Talagang loyal talaga yan. Ano? Sa kanilang religion. Yun na kanilang paniniwala, pupunta sa simbahan, a-attend ng misa, makikinig ng misa. Pagka nakinig ng misa, sa kanila okay na yun. Sinermo na sila ng pare. Pero yung ipaliliwanag mismo, ito, yung ganitong pag-aaral, wala sila nito. Alright. Hindi sinabi ng Biblia na si Kristo ay anghel. Si Kristo ay archangel. Ibig sabihin ng ark ay puno ng mga anghel. Kaya ark, ibig sabihin, pinuno ng mga anghel. Archangel. Pinuno ng mga anghel. Pag inalis mo yung archangel lang, anghel nga si Kristo. Kaso hindi nga anghel si Kristo Say ark ng mga anghel. Ark, ibig sabihin, pangunahin. Ibig sabihin, puno. Puno siya ng mga angels. Kaya si Kristo may kapangyarihan sa mga anghel. May kapangyarihan si Kristo sa mga anghel. Bakit? Siya lumikha ng mga anghel. Sinusunod siya ng mga anghel. Kaya tinawag siyang archangel. Hindi siya angel, kundi archangel ang ating Panginoon Kristo o archangel. Ibig sabihin, siya'y puno ng mga anghel. Tinawag siyang Michael or Miguel or Mikael, ang ibig sabihin, siya'y gaya ng Diyos. Kaya siya'y puno ng mga anghel na gaya ng Diyos. Yan. So, yun po ang kahulugan nun. Kaya ang sagot po natin doon, Brother Joel, si Kristo ay hindi po tinawag na angel. Si Kristo po ay tinawag na archangel. Iba po yung anghel kaysa sa tawagin kang archangel. Pag sinabing archangel, puno, ulo siya ng mga anghel. Alright? So, yun po ang ating kasagutan dyan. Okay? May another question pa? Good evening, Brother Ray. Magandang gabi po. Kahit isa po akong Katoliko, Romano, kaugalian ko na po ang sumubaybay sa programa ninyo. At sana ay maisama niyo po ako sa mga healing prayers ninyo. Ay, oo, ito yung nabasa ko kanina. Salamat sa iyo, kapatid na Geraldine Katana, no? Thank you so much. Thank you so much sa iyo, no? At sana'y huwag kang magsasawa na sumubaybay sa programang ito ang mga aral ng katotohanan, no? Dito po sa mga aral ng katotohanan ay wala pong discrimination, kundi ating pong ibinabatay lamang ang ating mga aral kung ano ang nasusulat at sinasabi at itinuturo po ng Biblia. Brother Ray, sayang putol-putol ang signal ko. Maganda at malinaw. Sana ang paliwanag nyo. Wala kasi akong Bible dito sa Pasig. Taga Pasig ka pala, okay? Naiwan ko po sa Zamboanga City. Chabacano. Sa totoo lang, Brother Ray, ni minsan hindi ko yan nabasa sa Biblia. At hindi rin na ipaliwanag sa amin, mga Katoliko, na si Archangel pala ay si Jesus Christ. At wala ng kaluluwa ang bumabalik pa. Salamat sa iyo, kapatid na Geraldine Katana. Alam mo, believe ako sa iyo talaga, oo. Isa ka sa mga Katoliko na open-minded. Napakaganda ng espiritu mo. At ako'y naniniwala, ito, I'm telling the truth, hindi ako nang bobola. Nagsasabi ako ng totoo. Ang Espiritu Santo ng Diyos ay nagsasalita sa iyo. Sapagkat binasa natin kanina, kapatid na Katana, na ang sabi ng Panginoon, huwag nating pawalang kabuluhan o huwag nating iwalang kabuluhan ang biyaya ng Diyos. Ngayon, ang araw ng kaligtasan. Gusto ka ng Panginoon maligtas. Tinatawagan ka, Sister Katana, ng mga aral ng Diyos. Hindi kami tumatawag, kundi ang Diyos ang tumatawag sa iyo. Through the words of God, sa pamamagitan ng salita ng Diyos.
Salamat sa iyo at salamat din sa Panginoon na nililinaw natin ang mga bagay na ito. Na ngayon ay nalinawan tayo. Ako nalinawan din ako eh. Noong una, yun din ang paniniwala ko eh. Hindi si Kristo yung Archangel Michael. Hindi. Hindi ako naniniwala. Anghel yan eh. Pero nung pag-aralan namin sa Biblia, mga kapatid, nung pag-aralan ko ito, ako na mismo nag-aral ako mag-isa. Sabi ko, Panginoon, please guide me. Huwag niyo akong dalhin sa kaligawan. Huwag niyo akong iligaw. Panginoon, alam ko, hindi ka manliligaw ng tao. Ikaw mismo may gusto na malaman namin ang katotohanan. Alam niyo, mga kapatid, talagang sinaliksik ko eh. Aba, yung katangian pa lamang ng pagiging anghel, yung pagiging punong anghel, pagiging archangel ni Kristo, yung katangian ni Miguel ay nakikristo lahat eh. Siya rin ang bubuhay sa mga patay. Biro si archangel, bubuhay ng mga patay. Eh wala namang ibang tagapagbuhay ng patay kundi si Kristo. Wala nang iba. 4:12 ng aklat ng mga gawa. O, walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas. Tingnan niyo yan. Wala nang iba. Eh sino pa yung arkanghel na nabubuhay ng mga patay? Ibig sabihin, iba si Arkanghel Miguel at saka si Kristo na bubuhay din ng patay. Pareho silang bubuhay ng patay. Abay, hindi pwede yun. Bakit? Sapagkat ang sabi ng Panginoong Kristo, sa Mateo 28:18, ang sabi ni Kristo, ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay naipagkaloob na sa akin ng aking Ama. Isipin mo, lahat ng karapatan na nasa langit at sa lupa ay ibinigay na sa akin ng Ama o wala ng iba. Napakaganda, ano? Kaya Christ is the resurrection. Si Kristo ang pagkabuhay na mag-uli ng mga patay. No other than. Wala nang iba. Kaya yung Michael, yung Archangel Michael, nabubuhay ng mga patay sa mga huling araw na yon, sa Daniel 12:1 hanggang 2, walang iba kundi yung bubuhay ng patay sa huling araw na si Kristo. Kaya nga napakaliwanag, ano? Ang sabi doon, ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na mayroong isang tinig, na mayroong isang sigaw, na may isang sigaw ng arkanghel, and that is Jesus Christ. Pakinggan ninyo sa isang aklat ni Josue, nagpakita na ang Panginoon eh. Nagpakita na ang Panginoon kay Josue, nagpakilala siya, ako ang puno ng mga anghel. Pakinggan natin, dito po sa Josue Kapitulo 5, basahin ninyo, versikulo 13 hanggang 15, pakinggan natin. At nangyari nang si Jose ay malapit sa Jericho, na kanyang itinitigi ng kanyang mga mata at tumingin, at narito nakatayo ang isang lalaki sa tapat niya na may kanyang tabak sa kanyang kamay na bunot. At si Josue ay naparoon sa kanya at sinabi sa kanya, ikaw ba'y sa amin o sa aming mga kaaway? At kanyang sinabi, hindi, kundi ako'y naparitong parang prinsipe ng hukbo ng Panginoon. Ako'y naparitong prinsipe. O inulit na naman yan. Michael is the great prince. Sa salin sa Tagalog, si Miguel ay dakilang prinsipe. Merong nagpakilala rito kay Josue. Ang sabi ko, Josue, ako'y prinsipe ng hukbo ng Panginoon. I am the priest of the angels of the Lord. Sabi niya. Kita ninyo? Sino ito? Ito si Archangel Michael, the great prince, dakilang prinsipe. Ito rin, nagpakilala siya. Ako'y prinsipe ng mga hukbo.
I am the prince of the angels of the Lord. Prinsipe siya ng mga anghel. Totoo naman si Kristo. Siya ang puno, prinsipe siya ng mga anghel. Sinasamba siya ng mga anghel. Nagsusugo siya ng mga anghel. Nag-uutos siya sa kanyang mga anghel. Sinasamba siya ng lahat ng mga anghel. Kita niyo? Bakit? Kasi siya ang lumalang ng mga anghel. Kaya, yun po ang ating masasabi ron. Mga kapatid, mga kaibigan, so meron pa next question, please. Pakibigay lang sa akin. Pakibigay din sa akin yung yung magagandang comment dito. Meron mga comment, Oho. Babasahin natin yung Brother Ray, bakit po di tuluyang pinatay nilang sila nang di nagkaroon pa ng kasalanan? Oo nga naman, Sister Minda. Yun din ang iniisip ko Magkaisa tayo, Sister Minda, Rienda. Talaga naman, oo. Alam mo, nung babasa ako ng Biblia, galit ako, nagkakamot ako ng sana pinatay na to si Satanas nung una pa Bakit hindi mo pinatay, Lord? Di ba? Natatawa ako sa sarili ko Nagkakamot ako nung una, ako mag-isa. Lord, bakit di mo pinatay? Sayang, pinatay mo na doon sa langit pa lang bago, hindi, tinapon mo na lang ditong patay, kaya lang mamamaho sila rito. Di ba? Sister Minda, maganda yung tanong mo. Tanungin natin ang Panginoon. Panginoon, bira naman, sana pinatay mo na yun. Hindi na sana nagkagulo-gulo dito sa lupa. Bakit di mo pinatay? Ano magagawa natin, Sister Minda? Diyos lang ang may kapangyarihan pumatay dyan sa dyablo. Hindi naman natin hawak yung mentality ng ating Panginoon, hindi ba? Ano ginawa ng Panginoon? Eto. Kasi kung papatayin kagad ng ating Panginoon yung dyablo, abay maniniwala si Eva at si Adan, abay napakalupit talaga ng Diyos. Kunti pag nagkamali ka, papatayin ka kagad. Kasi yun ang tinanim ni Satanas sa isip ng tao. Patayin, pagka nagkamali ka, patay kagad. Hindi ba? Pero hindi sila kagad pinatay ng Panginoon. Napakabait ng Diyos Alam niyo ba mga kapatid, medyo lawakan natin ng konti, elaborate natin ng konti. Bago magkasala si Eva at si Adan, kinausap na sila ng Diyos Si Eva at si Adan, kinausap na ng Diyos yan. Kinausap na sila. Adan, ito sabi, nakikinig yung babae. Kinakausap ng Diyos yung lalaki kasi head of the family yung lalaki. Adan, sabi niya, lahat ng punong kahoy dito na nagkakabunga sa palibot nyo, kainin nyo, malaya kayong kumain dyan. Pagkain niya, maliban sa isa sa puno sa gitna, huwag nyong kakainin. Sa oras na kainin yan, walang pagsalang kayo mamamatay. Opo, Panginoon. Opo. Hindi po namin kakainin yan. Di nagkasundo sila ngayon. Kasama si Eva. Eto na. Nagkagulo doon. Nagrebelde si Satanas. Sabi ni Satanas, di tayo nagtagumpay, pinalayas tayo ni Miguel. Tutuloy natin ang laman dito sa lupa, sisirain natin. Tutuksuhin natin yung mag-asawa. Di, lumapit si Lucifer sa mag-asawa. Ano tanong? Eva, yung babae kagad na tinukso kasi mahina yung babae. Sabi, Eva, totoo ba sinabi sa iyo ng Diyos? Huwag kayong kakain itong punong ito na nagkakabunga ng pagkaalam ng mabuti at masama. Anong sagot ni Eva? Opo. Sa oras daw na kainin namin yan. Walang baka kami mamatay. O kita nyo, meron pang baka. Nag-aalilangan pa si Eva. Baka kami mamatay. Ano sagot ni Satanas? Hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay. Kasi magiging Diyos din kayo tulad niya na nakakalam na mabuti at masama O sige, subukan mo, hindi ka mamamatay.
Halika. Tignan mo. Masdan mo, titigan mo. Tititigan ni Eva yung puno na nagkakabunga ng mabutit masama. Abay, maganda, sabi ni Eva. Abay, napakaganda nga. Napakagandang pagmasdan. Maganda sa paningin. Nagbibigay ng karunungan. O, kita nyo? Ano ginawa ng babae? Pinitas. Sige nga, subukan ko. Kinain niya. Nung kinain niya, aba, hindi nga ako namatay. Abay, totoo nga sinasabi nito. Totoo nga sinabi ng dyablo, nung ahas. Ay binigay niya yung kanyang asawa. Kumain din yung lalaki. Pareho silang kumain. Ayun. Parehong namulat yung kanilang mga mata. Hindi agad pinatay ng Panginoon yung dyablo. Bakit? Kasi pinakinggan natin yung dyablo eh. Kita nyo? Mas nasunod yung dyablo kaysa doon sa utos ng Diyos. Kaya hindi pinatay kagad ng ating Panginoon ang dyablo para ipakita sa tao na ang dyablong ito ang sumira sa inyo. Ito ang nagtulak sa inyo sa paggawa ng kasalanan. Kaya hindi kagad pinatay. Pero tinakdaan naman ng ating Panginoon ang dyablo. Tinakdaan ng Panginoon eh. Binigyan ng Diyos ng hangganan na. Kaya nga alam ni Satanas yung hangganan niya eh. Alam niya na yung oras niya. Alam niyo ba kung ano yung oras niya? Ngayon, alam niya. Maikli na lang ang panahon niya. Kaya nagkakagulo na ang mundo ngayon. No? Nagkakahirapan na. Siya nagpapahirap nito eh. Ginagamit niya yung mga matataas na tao para pahirapan ang bayan ng Diyos. Actually, ang gustong pahirapan dito ng dyablo, bayan ng Diyos eh. Pangalawa, yung mga taong sa sanlibutan para sisihin ang sanlibutan ng Diyos sa mga nangyayari. O di ba ngayon sinisisi ng maraming tao? Mga taong walang pananampalataya kay Kristo, sinisisi nila Diyos eh sa nangyayari ngayon. Ang bira naman ng Panginoon. Pinahihirapan pa tayo. Ay, hindi Panginoon papahirap sa atin ng dyablo. Kaya nga tinakdaan na ng Panginoon ng dyablo eh, na ikapapahamak, ikamamatay. Alam ho ng dyablo na siya ay may hangganan na. Ito'y babasahin ko sa inyo. Babasahin ko sa inyo na ang dyablo ay may hangganan na. Pakinggan ninyo, 12:12 uli ng Apokalipsis. Ganito pagkakasabi. Ang sabi ganito, kaya't mga gala kayo o mga langit at kayo nagsisitahan diyan